Hello mga mamshis! May nadiscover akong dessert na napakasarap kaya for today's video, ituturo ko sa inyo paano ito gawin. Pwede itong panghandaan, pwede nyo naman itong gawing negosyo. Kaya simulan na natin. So sa isang pan, naglagay lang ako dyan ng 3 itlog. Large egg itong ginamit ko dito. Maglalagay rin tayo dito ng pinch of salt. At next nating ihahalo itong 2 tablespoon na cornstarch. At i-mix lang natin ito para matunaw itong cornstarch. So, dahan-dahan tayo ng pag-mix dito. Para kapag naluto ito, hindi siya magba-bubbles-bubbles yung kalabasan ng ating dessert. Kapag okay na, ilalagay na natin itong half can muna ng evaporated milk. At i-mix lang natin ito. Yung natirang half can ng evap milk, itabi nyo muna. Dahil gagamitin natin yan mamaya. Maglagay rin tayo ng 3/4 can na condensed milk. At haluin lang natin ito. Sa isang pan, naglagay ako ng 1 tablespoon na clear gulaman. Ganyan po itsura ng gulaman ko kasi nga nabasa ito mga mi. Pero okay pa yan gamitin. At ilalagay na natin yung natira pa nating evaporated milk. At i-mix lang natin ito. Take note, hindi pa nakasalang ito sa apoy mga miha. Mag-a-add din tayo dito ng 2 cups na water. At ihahalo na natin yung first mixture na ating hinalo. Ay halo natin yan at i-mix lang natin para maghalo na itong first and second mixture. At wag natin yang haluin talaga ng napakalakas kasi nga magbabubbles yan siya at papangit ang resulta nitong ating dessert. So naglagay rin ako dito ng yellow food color, optional lang naman, at vanilla extract. I-mix lang natin ito, yung vanilla extract para hindi siya malansa, kaya nilagyan ko. At this time, sinalang ko na ito sa apoy mga mi. Continue tayo sa paghahalo hanggang sa kumulo ito. Pagkakulungan nito mga mi, ilalagay na natin ang apoy sa low-medium heat para hindi masunog ang ilalim ng ating pan. At continue pa tayo sa pagluluto ng mga 1 to 2 minutes. So kapag ganito na, kulong-kulo na talaga siya, pwede na ito. I-transfer agad ito sa ating lagayan kasi titigas yan siya kapag hinayaan lang natin. So i-transfer na natin ito sa ating pan. Ngayon naman, gagawa tayo ng sugar toppings. Naglagay ako dyan ng 1/2 cup na water at 1 kutsarang cornstarch. I-mix natin ito hanggang sa matunaw itong ating cornstarch. Pagkatunaw ng cornstarch, sisimulan na natin ang pagluluto. So naglagay ako dyan ng 1/2 cup na white sugar at hayaan lang natin itong mag-caramelize itong ating white sugar. Ayan, unti-unti nang nagka-caramelize itong ating sugar. Kapag ganito na, hahayaan mo munang nasa low heat ang apoy para hindi ito masunog. So, ilagay nyo sa low heat ang apoy dito. At ilalagay na natin yung water at cornstarch na mixture. Haluin natin ito hanggang sa matunaw yung ating sugar. Lutuin natin ito hanggang sa lumapot itong ating sugar na mixture. Ayan. Kapag ganito na mga mi, pwede na yan. Ilagay agad natin ito sa top ng ating dessert. Dahan-dahan lang sa paglalagay kasi nga medyo nalagay ko siya na hindi pa tumitigas yung ating dessert. So, kailangan matigas siya bago natin ilagay itong ating sugar sa top niya. Sobrang excited ko nga kahit hindi pa siya tumigas ay nilagay ko na. So, patigasin nyo muna bago ilagay itong sugar mixture. Ayan, ready for serving na ang ating dessert. Kung umabot naman kayo sa puntong ito ng aking video, paki-comment nyo naman dyan sa ating comment section kung saang lugar kayo nanunood para alam ko kung saan umabot itong aking recipe. Ayan mga mi, napakasarap nito mga mamshis. Tingnan nyo naman, hitsura pa lang ay nakakatakam na. Try nyo na rin ito mga mamshis, napakasarap na pang merienda. At syempre kung meron kayong mga okasyon dyan sa bahay nyo, pwede nyo rin itong lutuin at ihanda para sa mga bisita nyo. Syempre kung kayo ay business minded, pwede nyo rin itong ibenta at pagkakitaan.